Gusto ko lang ipakita sa inyo itong post ni Risa Ontiveros na linis-linisan, bait-baitan. Hindi niya alam mapupunta siya sa langit-langitan. Akala niya nasa langit siya. Oh, it's about time. Ito sinabi niya, it's about time for Pastor Apollo Quiboloy to be extradited to the United States of America. It's about time. Gago. Hindi naman time lang ang pinag-uusapan dyan eh. Meron tayong mga batas. Gumagawa ka pa naman ng batas pero hindi ka sumusunod sa batas. Meron man tayong mga batas, mga bossing. May mga batas man tayo. Bakit ba galit na galit ka kay Pastor Apollo Quiboloy? Bakit ba galit na galit ka kay Pastor Apollo Quiboloy dahil ba tumulong si Pastor Apollo Quiboloy sa paglaban sa mga komunista sa Pilipinas kaya gigil na gigil ka? Hindi naman nagnakaw si Pastor Apollo Quiboloy sa pera ng taong bayan. Hindi naman siya nagnakaw sa flood control. Wala namang mga namatay dahil sa mga pinagagawa ni Pastor Apollo Quiboloy. Actually, marami nga namatay dahil sa mga pinagagawa ninyong mga recruitment ng mga kaibigan mo pagre-recruit nila ng mga ng mga kabataan diyan sa kabundukan para lumaban sa pamahalaan. Marami pang mga namatay na tao dahil diyan kumpara sa itong kay Pastor Apollo Quiboloy. Mantakin mo wala siyang ibang ginawa sa bayang Pilipinas kundi tumulong unang-una sa kanyang mga nasasakupan sa kanyang mga miyembro. Tapos sa buong Pilipinas kahit hindi naman siya politiko, gumagastos siya ng pera niya para maubos ang mga nagre-recruit. Kayo mga OFW, papaaral kayo ng mga anak dito. Alam niyo kung ba't nakagraduate yung mga anak ninyo sa kolehiyo nang hindi nare-recruit ng mga komunista? Dahil yan sa tulong ni Pastor Apollo Quiboloy at saka ni Pangulong Duterte. Nagtulong sila para i-focus sa yung NTF-ELCAC para mag-focus dyan sa recruitment sa mga universities at mga colleges. Nakatulong sa atin si Pastor nang hindi niya pinagyayabang. Kami nga lang ang mayabang eh. Paano ba naman si Pastor? Wala naman siyang kayabang-yabang sa katawan. Hindi niya man pinagmamalaki na ganito ako, ganyan ako. Hindi katulad ni Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, lahat ipinagmamalaki niya. Akala mo siyang sugo ng Pilipinas, tagapagligtas ng Pilipinas. Si Pastor Quiboloy hindi siya ganun. Marami siyang mga ginagawa sa sideline, sa background na nung panahon ni Pangulong Duterte. Tandaan nyo yung lisensya nyo na 10 years, yung passport nyo na 10 years. Alam nyo ba kung kaninong idea yan? Idea ni Pastor Apollo Quiboloy yan. Nag-usap sila ni PRRD. Sinabi niya, kawawa naman PRD yung mga pumipila. Passport lang nakahiga dun sa ilang araw na nakahiga dun. Tapos pagka biglang magsasara yung DFA, sabihin na, tapos na. Tapos na yung bukas na kayo ulit bumalik, cut off na. Oo, nung si Pastor Apollo Quiboloy, sinabi niya yun, para hindi natin pahirapan yung mga Pilipino, pahabain na natin yung expiration ng passport at saka ng mga professional licenses. Ayun, yung tinatamasa mo na 10 years ngayon, idea yun ni Pastor. Pinagyabang niya yun? Hindi, ako lang nagyayabang yun. Sinabi niya yun, kahit si Pangulong Duterte, sinabi niya yun, magkakaharap kami, kinuwento ni Pangulong Duterte yun. Ang daming mga policies si Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Quiboloy ang nag-ano sa kanya, kumbaga nag-suggest sa kanya at tinatamasa na natin yun ngayon. Buti pa si Pastor kahit hindi naman nasa gobyerno, tumutulong sa Pilipinas, tumutulong sa administrasyon. Sabi ko nga sa inyo, ang laki, 100 milyon ang ginastos ng KOJC para lang manalo si Bongbong Marcos, para lang traidorin sila ni Bongbong Marcos. Imagine mo yan. Imagine mo yan. Sabi nito, he trafficked women and girls from around the world. Around the world, bobo ka talaga. Bobo ka talaga. Alam mo, ito talaga, alam mo si Risa Ontiveros, walang relihiyon walang simbahan. Bakit? Kasi lahat man ng simbahan nagpapadala, lalong-lalo na yung mga mayayabong na simbahan, lahat man yan nagpapadala ng kanilang mga miyembro sa iba't ibang panig ng mundo para palawigin, palakihin yung kanilang simbahan. Ang Panginoon Diyos nga Ang Panginoon Diyos nga kung saan-saan nagpunta para makahikayat ng mga tao. Kasi nga, nagsisave sila ng mga souls. Yung mga kaluluwa ng tao, nililigtas nila. Para lang ba sa Pilipinas, yung salvation? Para lang, hindi yun para sa Pilipino lang. Para yun sa buong mundo. Kaya nga sinabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Kasi kailangan paramihin natin, palawigin natin yung kabutihan sa mundo. Kaya lahat ng mga simbahan, hindi lang KOJC, kaya nga lahat ng mga simbahan nagpapadala ng kanilang mga tao sa buong mundo para mangaral, salba ng mga kaluluwa. Ganun ang ginagawa. Tingnan mo yung Mormons. Di ba yung Mormons, ang dami dito, palakad-lakad yung mga mapuputing mga taong gagaling magtagalog ng mga yung mga kanilang mga tawag ba sa kanila yung mga Mormons. Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Anong tawag sa mga Mormons? Ilagay nyo dyan sa comment section anong tawag sa kanila. Hindi ba? Ang dami. Kahit anong simbahan, Iglesia ni Cristo, ganun din. May mga ministro silang pinadadala sa abroad. Dito, yung Mormons dito, pinadadala natin yung mga nila sa abroad. Ganun talaga. Kaya alam mo ito, si Risa Ontiveros, akala niya human trafficking na yun. Kasi ang sinasabi niya demands for trafficked women and girls from around the world. Justice demands that the answer for these crimes in the very places he committed them. As a chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which heard
The heartbreaking testimonies. Gago ka pala eh. Testimonya pa lang yung mga naririnig mo eh. Hindi mo nga alam kung matitino yan. Testimonya din ni ano yung ginamit mo eh, ni alias Rene. Testimonya din ni alias Rene yung ginamit mo dyan sa Senado, di ba? O yung testimonya ni alias Rene dyan sa Senado na ginamit mo, anong ginawa mo? Binayaran mo daw siya, sabi niya, o para magsalita against kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, dinidimanda mo na si alias Rene, samantalang dati, tuwan-tuwa ka sa kanya, kala ko ba gusto mo siyang protektahan? Nung hindi mo na siya kayang protektahan at nagising siya sa kanyang kamali ang ginagawa dahil, sabi ko nga sa inyo, ang demonyo gagawin niyan lahat. Babribe ka, babayaran ka, lahat. Ganon, gagawin nila yan. Kaya nga, walang iya talaga eh. Walang iya. Bumaliktad na yun. Oh, ngayon, kinasuhan niya nung bumaliktad sa kanya. Testimonya lang din nun yung ginagamit mo. Paano ngayon? Binawi niya yung kanyang testimonya. Puro testimonya lang naman meron ka. May napatunayan ka ba dyan sa hearing mo? Wala. Wala ka naman napatunayan sa hearing mo eh. Oh. Kibuloy prayed upon, 'di ba? Prayed upon, baka pinagdasal, hindi prayed. Iba yung spelling mo. Kasi pinagdasal ni ni Pastor Apollo Kibuloy lahat ng mga 'yan para masagip yung mga kaluluwa nila at bukal sa mga loob nila yung kanilang mga pinaggagawa. 8 milyon ang miyembro ng KOJC sa buong mundo. Jehovah's Witness, kumakatok nga yan sa mga pinto kahit tanghalian eh. Kahit na this oras ng gabi, kumakatok yung mga yan para lang mangaral eh. Ganun po ang gawain talaga ng simbahan. Ito kasi si Risa Ontiveros, wala simbahan to, wala sinasamba to kundi kapangyarihan eh. Wala sinasamba yan kundi kapangyarihan. Kaya hindi niya alam how religion, how churches, how denomination works. Hindi niya alam yun. Crimes against women and girls? Paano mo nalaman na may krimen against women and girls? Halimbawa, ikaw, o may ninakaw ka daw sa PhilHealth. Kahit wala pa naman kaming pruweba, dahil may issue, may chismis sa'yo na nagnakaw ka sa PhilHealth, pwede ba namin sabihin na magnanakaw kay soli mo yung pera? At dapat makulong ka, Risa Ontiveros, sa pagnanakaw mo sa PhilHealth, pwede ba namin sabihin yun? Hindi namin pwedeng sabihin yun kasi presumption of innocence sa Senator Risa Ontiveros. Si Pastor Apollo Kibuloy, nasasakdal. At ngayon, yung kanyang mga kaso ay umaandar pa sa korte. It is only the courts who will say, may kasalanan ba yung isang tao o wala. Pero hanggat hindi pa siya binabagsakan ng sintensya, hindi pa siya binabagsakan ng desisyon, ano pa yan? Inosente pa yan. Ako, iniisip ko, inosente ka. Sa ginawa mong pagnanakaw dyan sa PhilHealth. Ang dami, bilyon yung ninakaw mo dyan sa PhilHealth, di umano. Iniisip ko dahil wala man akong personal na na nakaalaman, wala man akong ebidensya hawak sa'yo, at ikaw naman hindi mo rin naman inaamin yan, wala rin namang nagkaso sa'yo. So ina-assume ko na hindi ka magnanakaw. O pwedeng hindi ka magnanakaw kasi nga wala man akong ebidensya laban sa'yo, chismis man lang yung hawak ko. Pero dahil dito sa ginagawa mo kay Pastor Apollo Kibuloy, pwede na rin namin sabihin na dahil may chismis laban sa'yo, magnanakaw ka. Papayag ka ba nun? Papayag ka ba, Risa Ontiveros, na magnanakaw ka? Oo, na kahit wala kang ninakaw dahil lang may chismis na nagnakaw ka, tinatawag ka magnanakaw ng tao, papayag ka nun? So kung ginagawa mo to kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka dinidimanda ni Pastor Apollo Kibuloy, pwede ka rin ba namin tawagin na Risa Ontiveros magnanakaw sa PhilHealth? Pwede ba yon? Sabi pa nila meron daw insertions. Napakarami daw insertions mo. Hindi mo nga sinagot si Katon Ying dun eh. Sinabi mo kay Katon Ying wala kang insertions, pinakita ni Katon Ying napakarami mong insertions. Hindi ka na sumagot dun eh. Bakit hindi ka sumagot dun, Risa Ontiveros? Ninakaw mo ba yung mga pera na yon? Pero dahil may chismis sa'yo na ninakaw mo yung pera na yon, pwede na ba naming sabihin sa'yo na magnanakaw ka ng pera ng taong bayan, Risa Ontiveros? Pwede ba yon? Kasi ako naniniwala ako hindi pwede yon. Hindi pwede. Bakit mo ginajudge, Boss Dada, yung pamilya ng mga Marcos na magnanakaw? Magnanakaw man talaga. Merong mga desisyon ang korte na nagnakaw talaga sila ng pera. Ate M56. Di ba pwede ba yon? Pwede ba yon? Presumption of innocence. May kaso siya eh. Nandiyan yung kaso niya sa korte. Hanggang ngayon nga nakakulong yung tao eh. Nakakulong yung tao sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Imagine mo, 1 taon mahigit na pinahihirapan niyo yung isang pastor. Sino bang mga kalaban ng pastor? Di mga demonyo. Mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, napakaraming miyembro. Imposible naman. Imposible naman sa milyon na mga miyembro nila merong 5, merong 10 na naninira sa kanya. Mas maniniwala tayo sa 10 kaysa doon sa 8 milyon buong mundo. Gago ka ba? Hindi man kami miyembro ng Kingdom of Jesus Christ eh. Hindi kami member ng KOJC pero nakapunta kami sa mga simbahan ng KOJC. Kung may mga inaabuso dyan, alam naman ng mga yan na bumabanat kami sa lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Mano ba lang, merong isa sa lahat ng na-meet namin. Milyong-milyong mga KOJC ng members na na-meet namin. Ha? Wala man kumausap sa amin na kahit mag-message man lang, may mga cellphone man sila, pinapagkalat nyo, nawawalang cellphone sa kanila. Lahat sila may cellphone eh. Nung nandoon sa KOJC, yung si Tori na isa ring demonyo, pinsan yata nito ni Ontiveros yun. May mga cellphone lahat ng tao ron nagbibideo eh. Pinagkakalat nila, kulto daw yan. Bawal ang cellphone, bawal ang ganito. Hindi ganun yun. Baka nga mas maayos pa ang buhay, tsura nila sa inyo eh. Kakapal ng mga mukha ninyo.
O, hindi ba? O. So, pwede ba natin sabihin na magnanakaw ka na kagad? Hindi pwede yun. Wala, alam natin, wala kang simbahan, wala kang Diyos, kaya hindi mo alam kung paano sila nagpapakalat ng salita ng Diyos. Nung panahon ni Pangulong Hesus Kristo, Pangulo na rin si Jesus. Nung panahon ni Jesus, naglalakad lang yan sila, nagbabahay-bahay sila, nangangaral sila. Ganun talaga ang evangelismo. Ganun talaga ang trabaho ng isang tagapagpakalat ng tagapagpakalat ng kabutihan. Hindi katulad mo, tagapagpakalat ka ng kasamaan. Wala ni isa na mga miyembro ng KOJC ang nag-message sa akin, nagsabi sa akin, Boss Dada, isalba mo ako dito. Boss Dada, hirap na ako dito, baka naman pwede. Kausapin mo naman yung pamunuan namin, baka naman pwede, isagipin mo na ako. Walang ganun. Wala ni isa. 16 days. 16 days na nandiyan dyan sa KOJC, yung mga pulis. Sabi nila, marami daw sa mga taga-KOJC. Katulad sinasabi nyo, crimes. Meron daw testimonies of women he preyed upon. Oo, meron pa daw mga inaabuso, mga tinatali, may ganun. Alam ba ninyo na ni isa, nandoon ang pulis 3,000 pulis ang nandoon sa loob ng KOJC. Ni isa walang lumapit sa kahit isang pulis para magsumbong. Boss, isagipin mo ako, may mga baril yung pulis doon Yun na yung pinaka pagkakataon. Sana, kung totoo na merong pang-aabuso dyan sa loob ng compound, sana yung mga taga-compound lumapit na sa mga pulis, sinagip sana sila. Sinagip sana sila ng mga pulis. Wala ni isa ang lumapit sa mga pulis at nagpasaklolo. Ibig sabihin, fake news peddler eto si Risa Ontiveros. Fake news peddler. Oo, imaginein mo, sabi nila, inaabuso ang mga tao sa loob, tinatali, meron pa daw yung are, nilalagyan ng sili. Ganun yung mga sinasabi nila sa Senado Pucha, malaman-laman mo, wala. Malaman-laman mo, kahit isa, wala man lang lumapit kay General Torres sa 16 days na nandoon sila. Wala ni isa, sila ang may control nung compound. Ni isa walang lumapit sa kanila na tulungan niyo po ako, gusto ko nang lumabas dito. Mga gago ba kayo? Yung gate doon sa KOJC nakabukas yun, hindi nagsara yun. Nakasara nga yun, pinabuksan ni General Torre yun. Ako nga labas-pasok doon Wala ni isa man lang doon na tumakbo palabas para tumakas diyan sa compound ng KOJC. Wala Ang daming ang gustong pumasok sa loob ng KOJC, sa ganda ng KOJC. Sila na nga lang ang may ayaw. Alam ba ninyo na yung KOJC dati nakasara yan? Si Pangulong Duterte na nga nagsabi sa kanila na buksan mo yung KOJC sa buong mundo para malaman nila kung anong ginagawa niyo dito. Ang ganda ng ginagawa niyo dito. Mantakin mo, nagpapaaral ka ng libre, nagpapakain ka ng libre, nagpapatira ka ng libre, lahat libre sa mga full-time miracle workers mo, lahat provided. Ang ganda nun. Walang gumagawa nun, kayo lang. Kaya ibuksan mo yung pintuan mo para makita nila kung ano yung kabutihan na ginagawa mo dito. Sumunod naman si Pastor, binuksan. Pucha, pumasok. Pumasok yung mga senador, yung mga tumatakbong congressman, pumasok yung mga politiko. Pagpasok nila sa loob, hindi nila nakita yung magandang ginagawa ni Pastor sa loob. Alam nyo kung anong nakita nila dahil nga nananalaytay sa mga puso nila yung kalimonyohan? Ang nakita nila yung ganda sa loob. Ang ganda sa loob, ang gaganda ng mga babae sa loob. Dahil ang gaganda ng mga tao doon, dahil mga manyakis sila, iniisip nila imposible naman hindi ma-inlove si Pastor dito. Ang ganda nito. Ganon sila. Si Pastor hindi siya ganon Hindi ganon si Pastor Apollo Kibuloy. 2 beses nang dapat na nagkaroon ng asawa si Pastor Apollo Kibuloy. 2 beses. Amerikana. Nung nasa United Pentecostal Church pa siya, 2 pinapaasawa sa kanya. Amerikana ang gaganda. Mas maganda pa sa beautiful. Ang gaganda nung pinapaasawa sa kanya. O sabi ko, Pastor, bakit hindi mo inasawa? Maganda naman pala. O parang pang Miss Universe talaga, Boss Dada. Ang gaganda. Ang taste ko man sa cheeks mataas. Kasi ang ibinibigay nga sa akin ng blue eyes Blue eyes, blondie, puti. Lahat ng pinapangarap ng mga manyakis na lalaki nandoon. Pero sabi niya, hindi iba ang plano ng Diyos sa akin Hindi kami naging mag-asawa noon. Mas ginusto ko na maging pure. Hindi nag-asawa si Pastor. Bakit? Ang Pastor pwede man mag-asawa. Pwede man mag-asawa, Pastor Meron nga dyan yung mga ibang pastor, 5 pa asawa Meron nga 10 Yung mga yung mga polygamy dyan sa abroad yung mga ibang mga simbahan dyan pucha, lahat ng mga magaganda siyang may-ari. Pero dito hindi. Sabi nga niya, pwede naman ako mag-asawa pero hindi ko nga ginawa yun. Kasi nga hindi yun ang gusto ko. Gusto ko magsilbi lang sa Diyos. Gusto ko magpakalat lang ng mga ng mga magagandang balita sa mundo Mrs. Bosley, grabe may Mrs. na ako. Mrs. Bosley, salamat sa pakulay mo Hoy, magpakulay naman kayo. Nakakapagod magsalita rito kayo talaga ganun yun mga bossing, ganun yun So hindi siya nag-asawa. Nakita nila magaganda yung mga babae doon. Akala nila lahat katulad nila ng mga manyakis. Hindi ganun, para sila mga magkakapatid doon sa loob.
Si pastor parang anak niya lahat yan. Ganun. Kung ikaw ba? Ikaw ba gusto mo, tatay mo, jujuwain mo? Hindi yun ganun. Tanga ba kayo? Hindi yung ganun. O anak ni pastor ang mga yan. At yun ang lahat yan, mga yan, mga tupa ang tawag niya diyan. O dahil lahat yan, isinishare niya yung kanyang yung salita ng Diyos, tinuturuan niya lahat yan, mga yan, maayos. So, ang nakita ng mga politiko nung pumasok sila sa loob ng KOJC, yung yaman ng KOJC. Maria Rita de Pablos, salamat sa iyo diyan sa Europa. Nakita nila yung mga property, pucha yan, yung mga mata nila. Gusto nilang kunin yung kung ano yung meron si Pastor Apollo Kibuloy. Nainggit sila kay Pastor Apollo Kibuloy. Imbis na sana, kainggitan nila yung magagandang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa simbahan niya. Hindi. Nainggit sila sa kung anong meron si Pastor. Oy, si Pastor may chopper. Oy, si Pastor may eroplano. Oy, si Pastor may mga sasakyan. Oy, si Pastor may eskwelahan. Si Pastor merong Glory Mountain, Prayer Mountain. Meron pa siyang kingdom na kasing laki ng pinakamalaki sa buong mundo. Imagine. Yun yung mga nakita nila, yung mga material na bagay. At yung mga material na bagay na yon, dahil nga mga demonyo sila, iniisip nila, hindi ito makukuha ni pastor ng sa kabutihan lang, hindi niya makukuha ito. Imposible ito. Sigurado ako may ginagawang kabulastugan to si pastor. Hindi niya makukuha ang lahat ng yan kung walang ginagawang kabulastugan to. Alam mo kung bakit ganun ang isip nila marumi? Kasi nga mga demonyo sila. Mga demonyo sila, alam nila, wala silang alam na gawin ng kabutihan. At ayaw nila ng long cut, gusto nila shortcut. 40 years na simbahan yan. 40 years na napakasipag ng mga workers niya mag-raise ng funds. Isa pa yan sa kanilang iniiyak yung pagre-raise ng funds ng simbahan ng KOJC. Lahat man nagre-raise ng funds. Yung surang-sura na nga ako sa laing dyan sa simbahan namin sa Our Lady of Perpetual Help dyan sa Cubao. Pucha yan, para lang makapag-raise ng funds ang simbahan. Anong ginagawa ng simbahan? Di ba nagpapaikot yan ng basket? Dati isang beses lang magpaikot ng basket. Ngayon 3 beses na nangungulekta. May first collection, second collection, third collection. Akala mo nagbibigay sila sa iyo ng baon pag pumapasok ka sa trabaho. Pero nagbibigay ang lahat ng miyembro ng simbahan sa isang simbahan para may magamit yung simbahan. At yung simbahan, lahat ng simbahan sa buong mundo, nagre-raise yan ng funds kahit na sa papaanong paraan. Whether mangaroling sila, whether tumayo sila sa mga palengke at mag-preach doon, baka sakaling may magbigay sa kanila. Kasi marami silang binubuhay Lalo na ang KOJC, marami mang binubuhay yan, may mga estudyante yan, may mga pinapakain yan. Kailangan mo mag-raise ng funds. So, kailangan mo either pumasok sa mga business ventures. Bawal ba yun? Hindi bawal yun. Ang simbahang Katoliko ang may pinakamalaking shares sa BPI, Bank of the Philippine Islands. Nagninegosyo ang mga simbahan. Tingnan nyo kung anong mga negosyo ang pinasok ng mga simbahan ninyo. Lahat yan ginagawa to raise funds para yung advokasya ninyo magawa ninyo. Para kung ano man yung gusto nyo, magpakalat kayo, magpakalat kayo ng salita, meron kayong magamit. Lahat man ng simbahan ganyan. Palibasa ito si Risa, si Sendenya, tsaka si Leila de Lima. Wala silang simbahan yung simbahan nila na sinisimbahan dyan sa Edsa Shrine. Yung Edsa Shrine man yan, simbahan ng mga satanas yan. Kundi ba naman kayo mga gago hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, kung totoo, etong sinasabi ni Risa Ontiveros. Tingnan mo, conflicting yung sinasabi. Si Risa Ontiveros, sabi niya si Pastor Apollo Kibuloy daw ay rapist ng mga bata, human trafficker, at kung ano-ano pa. Sinasabi din nila na si Pangulong Duterte, mamamatay tao, hindi daw pinadadaan sa due process yung mga namomolestya, mga addict, pusher, pinapatay daw niya. Meron daw Davao Death Squad. Di sana matagal nang pinatay ng Davao Death Squad to si Pastor Apollo Kibuloy kung totoo yung sinasabi ninyo na rapist ito. Kung totoo yung sinasabi ninyo na nang aabuso ito, bakit magkaibigan sila ni Pangulong Duterte? Dami naman pwedeng kaibiganin Bakit kakaibiganin ko pa itong tao na ito? Lalong-lalo na may chismis kay Pangulong Duterte, pinapapatay niya lahat ng mga kriminal dyan sa Davao. Bakit buhay pa si Pastor? Hindi nyo ba naisip yan? Sobrang bobo nyo naman magpropaganda. Sobrang tanga nyo magpropaganda. Bobo na lang ang maniniwala sa inyo. Alam ninyo, kaya gumaganito si Risa Ontiveros, kaya gumaganyan siya. Napapansin nyo ba yan? Nasa tuwi na lang, may gagawing kabulastugan ng gobyerno. Kasi si Risa, aso man ni Bongbong na yan Aso na ni Bongbong Marcos yan si Risa. Dati nga hindi pumapalakpak yan Pero ngayon pumapalakpak. Alam nyo kung bakit? Nangangarap si Risa Ontiveros na baka sakali yung perang mga ninakaw ni Bongbong, baka sakali gamitin para manalo siya sa 2028 elections. Gusto niya maging presidente ni Risa? Maniwala kayo, pag naging presidente si Risa Ontiveros, putang ina, marami man akong mga visa, aalis ako talaga sa Pilipinas. Putang ina niyan, hindi. At hindi talaga ako papayag na maging presidente ng Pilipinas siya, walang hiyang yan. So yun ang pinapangarap niyan, na siya ang ambunan, may magamit siya para manalo siya sa 2028 elections. Kahit alam niya na wala siyang kapag-apag-asa.
Michelle Mangarin, maraming salamat yo. We have tithes and offerings at bukal sa puso yun. Totoo yan, tithes and offerings, bukal sa puso yan. Kahit na sino, nasa Biblia ang tithes and offerings. Wala kasi ito si Risa Ontiveros Biblia eh. Ang Biblia nito, yung mga libro ng mga komunista siguro eh. Kaya ganyan eh. Oh, kaya ganyan yan si Risa, gusto niyan manalo sa 2028. Ayaw niya talagang maupo si Inday kasi mauubos eh. Mauubos ang mga komunista. At alam naman nating lahat na si Pastor Apollo Kibuloy hindi humihinto sa suporta sa mga Duterte. Pero alam ba ninyo na never daw si Pastor Apollo Kibuloy na nag-fund ng any elections ng mga Duterte. Kasi ayaw daw talaga nila na tumatanggap. Kahit daw sa mga kaibigan, ayaw nila na tumatanggap ng tulong. Siguro, yung tulong sa gobyerno pwedeng tanggapin. Pero kung yung sa kanila mismo, Mrs. Boss D, tuyot na ang matris niya. Wala mang matris yan. Salamat sa inyong mga pakulay dyan. Damihan nyo pa para ganahan pa tayo. Oo, araw-arawin natin to pagka ganyan ng ganyan. Hindi ganun yan. Alam nila eh. Nakikita niyo 'yon, nakikita niyo. Napakalabo, napaka-conflicting nung niya eh. Na magkaibigan si Pangulong Duterte at saka si Pastor. Sabi nila si Pangulong Duterte mamamatay tao ng mga kriminal, walang due process, nang sasalvage. Bakit hindi niya pa sinasalvage si Pastor Kibuloy? Napakalabo nun. Sobrang twisted pagka ganyan ka mag-isip. Wala na silang maibato. So ang gusto talaga niyan, manalo sa 2028, gagawin niya ng lahat. She will go at any length. In any length, mga bossing. By all means, whatever it takes, gagawin niya to win this 2028. Which alam natin na hindi yun mangyayari. Hindi yun mangyayari. Alam nila mahina yung impeachment. Kaya nagpakaaso na lang siya kay Bongbong. Nagpapakaaso siya kay Bongbong, baka sakali, kapag kinampihan ko si Bongbong ngayon, baka sakali, ako yung kanyang i-endorso. Utang ina. Sino mag-i-endorso sa 0.01 ang trust rating? Sino mag-i-endorso sa tatakbong presidente na putya ni hindi man umakyat sa top 10? Laging pang 12 tong babaeng ito. Jing Corpus, inggit lang sila kasi walang achievement ang simbahan nila gaya ng KOJC. Si Jing Corpus, hindi yan KOJC, ang lakas manigarilyo niyan. Hindi KOJC yan, bawal yung manigarilyo sa KOJC, lakas manigarilyo niyan. Kaibigan ko yan sa Japan eh. So ganun ang ginagawa niya. Ang ginagawa nila, mahina yung impeachment ni VP Sara. Mahinang-mahina. Alam nila, hindi na interesado tao. So sino na naman ang ang kanilang pagtitripan? Pagtitripan na naman nila si Pastor Apollo Kibuloy. Lagi na lang ganun. Pag pumapalpak ang gobyerno, pagtripan natin si Pastor Kibuloy kapag napapansin tayo ng tao. Nung tinake over nila yung KOJC for 16 days, nagsona siya, sabi niya, 5,500 flood control projects ang natapos natin bumaha. Anong ginawa nila? Si Pastor Apollo Kibuloy na naman. Sa tuwing sumasablay sila, sa tuwing napapansin ng tao lahat ng pagiging incompetent nila, si Pastor Apollo Kibuloy yung lagi nilang pinagtitripan. Hindi na tayo papayag diyan. Ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Davao, na-dismiss na yan. 4 years ago, na-dismiss lahat yan. Dismiss lahat ng kaso. Binuksan nitong putang inang demonyong Boying Rimulya na to nung nasa DOJ siya. Nung binuksan, nilagyan pa ng human trafficking, walang hiya na yan. Utsu Kishi, dyan sa Amerika. Salamat sa iyo. Ganon ang ginawa niyan ng gobyerno natin ni Boying. Binuhay, nilagyan ng human trafficking. Lahat naman human trafficking eh. Si Mike Defensor, human trafficking. Ang pangalan nito, si Harry Roque, human trafficking. Lahat human trafficking, kung di human trafficking, plunder para hindi makalabas. Gusto man nila si Pastor may kulong. Ito ang pagkakamali nila, mga bossing. Akala nila, pag ginawa nila yun kay Pastor, akala nila pag ikinulong nila si Pastor Kibuloy sa kulungan, kahit gaano kabaho yung kulungan na yan, akala nila they can break Pastor Apollo Kibuloy. Akala nila they can break Pastor's spirit, yung prinsipyo ni Pastor. Akala nila kaya nilang basagin. Akala nila na kapag wala na yung leader ng Kingdom of Jesus Christ, akala nila yung mga KOJC members maglalayasan. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Nakakulong si Pastor sa isang selda diyan sa Pasig City Jail. Nakakulong siya sa isang kulungan kahit wala naman siyang kasalanan. Naubos ba ang miyembro ng KOJC? Nakita nyo ba ng mga KOJC? Yes, wala na yung leader natin. Kung totoong inaalipusta tayo nito, naglipatan sana sila. Hindi eh. Ultimo, yung mga taga-simbahan ni Judas is Lord, naglilipatan sa KOJC dahil nakita nila Judas yung kanilang pastor eh. Judas ang pangalan niyan, Villanueva eh. Si Pastor Apollo Kibuloy, never siyang naghudas kay Pangulong Duterte. Kahit na noong nahuli siya dyan sa Amerika,
Nung nahuli siya, pinipilit siyang bumaliktad kay Pangulong Duterte. Never siyang bumaliktad kay Pangulong Duterte. At kahit na kinulong na siya at pwede naman si pastor, pwede naman magpatawag ka nga ng taga-gobyerno para makarating to sa kanila. Ready na ako, matagal na akong nakulong, ready na akong sumama sa inyo. Ready na akong maging kakampi ninyo. Hindi na ako Duterte. Pwede naman ganun Mantakin mo sa pagiging Duterte friend niya, nakakulong siya ngayon ng mahigit 1 taon na. Mahigit 1 taon na siyang nakakulong. Imagine. Pucha yan. Kung ako yan, baka 2 araw pa lang. Baka 2 araw pa lang BBM supporter na ako. Kaya lang, dahil bilib ako sa mga prinsipyo ng tao na to, ganito na rin ako. So kahit na matagal na siya nandiyan, nakita nyo siya, lumalaban pa rin siya. Kahit na ikinulong ninyo si Pastor, ito lang masasabi ko sa inyo. Sinabi to ni Banat Bay. Ikinulong man nila si Pastor, napalitan si Pastor ng hindi lang 7 banateros. Napalitan si Pastor ng milyong-milyong mga Pilipino na lalaban sa lahat ng kademonyohan sa Pilipinas. Tandaan niyan. Akala nila talaga RM Burgos dyan sa Canada, salamat sa iyo. Akala talaga nila magwawatak-watak. Ang lakas ng KOJC ngayon. Ang daming mga baptismal na nagaganap ngayon. Mas dumadami pa sila. Ang dami, noong 16-day siege, hindi ba? Ang pangit ng tingin sa KOJC. Nung nakita nung tao, nabuksan yung KOJC sa pamamagitan ng mga vlogs natin, nanood kayong lahat, nag-like kayo, nag-share kayo, na bago ang isip ng tao patungkol sa KOJC, nakita nila matitino itong mga taong ito. Hindi ito katulad ng ibang mga simbahan. Talagang namamayani yung aral, yung magandang itinuro sa kanila ng kanilang simbahan, lalong-lalo ng kanilang tatay na si Pastor Kibuloy. So akala nila mapapatahimik nila si Pastor. Ang hindi nila alam, matagal nang prepared si Pastor at ready nga si Pastor na mamatay. Ready siyang mamatay para sa kanyang prinsipyo at para sa kanyang paniniwala at sa kanyang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Yun ang tatandaan ninyo. Wala si niyan, si Risa Ontiveros. Akala talaga nila guguho ang KOJC. Akala nila nung tinanggalan nilang prangkisa ang SMNI, akala nila hihinto ang SMNI. Akala nila yung SMNI magbabalita pabor sa gobyerno. Hindi. Ang SMNI mas lalo pang tumapang, mas lalo pang lumakas kahit walang mga sponsor. Tuloy-tuloy pa rin. Yung ABS-CBN, TV5, GMA7, mabubuhay ba mga yan nang walang sponsor? Tinan mo nung tinanggalan prangkisa ng ABS-CBN, tinan mo halos mamatay na ABS-CBN. Pero ang SMNI makikita nyo pa rin sa lahat ng panig ng buong mundo, nagbabalita pa rin sa inyo. Ganyang kalupit yan. May batas man tayo sa Pilipinas, mga bossing, na kapag ang kaso mo ay ongoing pa, hindi ka pa pwedeng extradite. Walang alam ito si Senator Risa Ontiveros. Na kahit may extradition request ang Amerika sa kay Pastor Kibuloy, kailangan matapos muna yung mga kanyang kaso dito. Kailangan ma-clear. Alam siguro nito ni Risa Ontiveros, ito yan Alam ni Risa Ontiveros na mahina yung kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya gusto niya ipatapon na sa ibang bansa. Ganito kasi yan, mga bossing. Kailangan ma-dismiss ng kaso ni Pastor Kibuloy dito. Pag na-dismiss yung kaso ni Pastor Kibuloy dito, pwede na siyang i-extradite papunta sa ibang bansa, sa Amerika, para harapin naman niya yung kaso niya doon. Hindi ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy dito sa papunta ng Amerika kung yung certainty of conviction ni Pastor Kibuloy dito malakas. Mahina ang ebidensya kay Pastor Apollo Kibuloy dito. Anytime soon, lalabas na yan si Pastor. Anytime soon, makakapagpiyansa na yan si Pastor. Kaya ito si Risa Ontiveros, kinakabahan. Dahil isa-isa nang nagbabaligtaran yung kanyang mga binayaran, binayaran niya ng mga testigo, nagbabaliktaran na. Pahina na ng pahina yung kaso ni Pastor at wala nang pwedeng gawin ang korte natin kung hindi palabasin na si Pastor. Kasi pag hindi nila ginawa yan, grave abuse of discretion yan. Illegal detention na yan, mga bossing. Edna Van der Heide dyan sa Amerika, maraming salamat sa iyo. So, yun yung sinasabi natin, mga bossing. Pahina na ng pahina yun. Kaya si Risa, gusto niya, maipatapon na si Pastor Kibuloy sa Amerika. Ganyan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Dahil dito sa Pilipinas, walang kaso na tumatayo against Pangulong Duterte. Ginamit nila ang ICC para ipatapon siya ron. Ganyan din dito sa Pilipinas. Dahil nga namamatay na yung kaso ni Pastor, maganda na ang tingin ng tao kay Pastor Apollo Kibuloy. Naintindihan na ng tao kung bakit naniniwala ang mga miyembro ng KOJC sa kanya. At palaki ng palaki pa yung simbahan niya. Paunlad pa sila ng paunlad. Kahit sa kabila ng ginawa nila, nakita nila pahina ng pahina. Kaya ina-activate na nila ito. Sino yung DFA natin sa Amerika? Romualdez, pinsan ni Bongbong yan. Pinsan ni Bongbong, pinsan ni Martin Romualdez, yun ang ambassador natin dyan sa Amerika. Siyempre, may mga connivance man yan. Siyempre, alam naman natin, tuta ng Amerika ang Pilipinas ngayon. Alam nyo ba, mga bossing, na matagal nang gusto ni Pastor Apollo Kibuloy na mapunta siya sa Amerika. Ayaw lang niya ng extraordinary rendition. Ang gusto lang ni Pastor ay extradition. Kasi yung extradition, legal yon. Kasi pag extraordinary rendition, katulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, illegal kang kukunin, tapos dadaling ka na lang sa kung saan-saan. Yun yung extraordinary rendition. Ayaw ni Pastor Kibuloy nun. Gusto niya dumaan sa legal. Haharapin niya yung kaso niya dyan sa Amerika. Dexter Perez dyan sa Pilipinas. Maraming salamat. Haharapin niya yung kanyang kaso sa Amerika pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Ano yun?
dumaan sa extradition. Kasi pag extradition, kailangan talagang mapunta siya sa gobyerno ng Amerika at makulong siya doon habang dinidinig yung mga kaso niya doon. At alam nyo ba na hanggang ngayon kahit kahit wala siya doon, umaandar pa rin yung kanyang mga abogado sa Amerika, binabayaran pa rin niya yan. Milyon-milyon yan. Kaya gumagana yung kanyang mga tao dito sa Pilipinas, sa buong mundo para makapag-raise ng funds para magamit ng kanilang simbahan sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili, which is etong mga gawa-gawang mga kaso na to. Tinatakasan ba ni Pastor Kibuloy yung kaso niya sa Amerika? Hindi, gusto niyang harapin yan, pero kailangan dumaan sa extradition. So itong extradition na sinasabi ni Tiberos, akala mo ba natatakot si Pastor dyan? Tanga. Gustong-gusto pa niya yan para matapos na yung kanyang mga kaso doon. Isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso doon eh. Just May 10, 12. Salamat sa'yo. Isa-isa na yan. Isa-isa nang natatapos mga bossing yung mga kaso doon, nadidismiss. Isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso doon. Tapos dadalin mo siya doon. Ganun din ang mangyayari. Bakit? Kasi nga, mga sinungaling, yung mga testigo nila doon, at saka yung mga testigo dito, yung mga testigo nila sa Amerika, ninakawan ng simbahan ng KOJC niyan, daan-daang milyon ang ninakaw ng pamilya na yun. Nung nalaman ng simbahan na nagnakaw sila ng pera, nagpasaklolo sila doon sa Amerika. Gumawa sila ng mga istorya, tapos kinagat yun ng Amerika, binigyan sila ng protection, binigyan sila ng mga dokumento para makapag-exile sila, tumakbo sila doon para hindi sila mahabol ng simbahan. Daan-daang milyon yung ninakaw nila sa simbahan. Imagine. Pera na simbahan ninakaw. Tapos ang ginawa nila, ang deal nila sa Amerika, sisiraan nila si Pastor. Kasi ang lakas ng simbahan ni Pastor sa Amerika, ayaw ng mga Amerikano niyan. Ayaw ng mga Amerikano na may isang Pilipino na malakas sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Amerika. Kasi malakas ang lobby ng mga protestante dyan sa Amerika. Ayaw ng mga protestante sa Amerika na merong simbahan na Pilipino yung leader ang mamayagpag sa kanilang bansa. Ganyan ang Amerika. Di ba ayaw din ng Amerika mamayagpag ang China, ayaw ng Amerika mamayagpag ang Pilipinas. Gusto nila sila lang ang magaling. Kaya pag nakikita nila na namamayagpag ka at nakukuha mo yung mga dapat sa kanila, tatrabahuhin ka nila. Ganun ang gawain ng mga yan. Dismiss na. Sabi nga ni Edna, dismiss na ang mga kaso ni Pastor dito sa Amerika. Nadi-dismiss na yan isa-isa. Akala, ito si Risa Ontiveros, nagpapapansin lang to. Gusto niya, mabago na naman yung isip ng tao dahil alam niya, marami nagtatanggol kay Pastor, marami nagtatanggol sa mga Duterte. Pag inatake mo, mawawala yung tingin ng tao sa flood control, mawawala yung tingin ng tao sa impeachment, mapupokus dito. Yan ang ginagawa ng mga yan. Ay, okay, maniniwala kay Risa Ontiveros. O, ito pa si Percy. Tingnan mo kung sino yung mga nagsasalita. Ang mga nagsasalita laban kay Pastor Apollo Kibuloy, lahat puros mga kaibigan ng mga komunista. Kung hindi man sila mga komunista, mga kaibigan sila ng komunista, mga bossing. Ito, Akbayan Party List. Naniniwala ka ba na hindi na walang connection to sa mga NPA, Akbayan Party List? Tingnan mo, sila yung mga nagsasalita. Panahon na para makamit ang katarungan ng mga biktimang babae. Ano ba ginagawa natin sa Pilipinas? Hindi ba kaya nga may kaso siya sa korte, 'di ba, para makamit yung hustisya? Nasa korte na eh. So babayaan natin na umandar yung mga kaso niya sa korte. Eh ang problema, wala kayong ebidensya eh. Puro kayo propaganda para kayong kay Inday Sara impeachment, puro kayo press con, puro kayo mga talking heads. Puros kayo mga ganyan testimonial sa social media kahit wala naman kayong ebidensya na nagnakaw si Inday Sara. O diyan sa impeachment Inday Sara, tinanong ang COA. Sa tagal-tagal na ang daming sinasabi ng COA, tinanong ang COA, may patunay ba kayo nagnakaw si Inday Sara sa Kabanang Bayan? Anong sabi ng COA? Wala. Wala kaming ebidensya. Wala siyang ninakaw pa. Walang ninakaw, walang ebidensya. Ganun din kay Pastor. Paano mo sasabihin na guilty si Pastor sa mga kaso niya? Nasa korte pa, hindi pa nga tapos. Mga gago talaga kayo. Ito pa isang nagsasalita. Oh, ito pa isa, sama-sama yan mga bossing. Sama-sama yung mga hayop na yan. Ito si Delima. Sabi ni Delima, this has been a long time coming. We hope that Apollo Kibuloy extradition to the United States proceeds without delay. Without delay, gago. May kaso pa siya dito sa Pilipinas. Kailangan matapos yung kaso niya sa Pilipinas bago siya may padala doon. Putang mga tanga talaga kayo eh. We understand that DOJ has already anticipated this and we hope blah blah blah. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik pang gobyerno dito. Alam mo talaga na hawak ng mga komunista ang utak ni Bongbong Marcos eh. Oh, paano masasabi? Tsahin nito ni Leila de Lima ang asawa ni Joma Sison. Joma Sison ang leader ng NPA. Marami pa ring galamay dito sa bansa si Kibuloy na pwede pa ring maghasik ng lagim. Hindi maghasik ng lagim. Maraming galamay si Pastor Apollo Kibuloy dito para ikampanya kayo mga putang ina ninyo na hindi na kayo manalo at ubusin ang mga komunistang kaibigan nyo. Ganun lang yun. Dapat wakasan ang kanyang impluensya at panagutin. Lumalabas eh. Alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy influential. Alam nila si Pastor Apollo Kibuloy na bago na ang mindset ng tao tungkol sa kanya. Alam nila na si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga Duterte will work hand in hand to dismantle etong mga komunistang mga kaibigan nila. Kaya gusto nila matapos na. Ganyan yan. Mga walang hiya kayo. Ang kapal ng mukha mo, Leila de Lima. Ang kapal ng mukha mo. Oo, matapos kang magpa-chokchak sa dalawang driver mo na may mga asawa.
Ang tigas ng mukha mo at eto pa, meron kang perang ninakaw. Ha? May pera kang ninakaw sa DOJ. Di umano, according dito sa post na ito, may pera kang ninakaw sa DOJ. Oh, pwede ba namin sabihin na magnanakaw ka kahit na wala ka pa namang kaso? Pwede ba namin sabihin magnanakaw ka kahit na hindi ka pa naman napapatunayan ng korte na magnanakaw ka? Ganyan ang ginagawa nyo kay pastor eh. Walang demandahan ha. Putang ina ninyo, ang galing ninyo manira, tapos ang lalakas ninyo magdemanda mga buwaka ng ina nyo. Mga kupal kayo talaga. Ikaw ang magnanakaw eh. Kayo ang dapat mawala sa Pilipinas eh. O mantakin mo, hindi mo na-liquidate yung 92 million. Saan mo binigay yan? Sa mga lalaki mo? Wala kang morals. Putsang ina, wala kang moral ascendancy. Una sa lahat, putsang ina, asawa ng may asawa, kinakalantari mo. Wala kang wala kang budhi. Mapupunta ka sa impyerno. Titirahin ka sa puwet ng lahat ng mga kabayo sa impyerno, nagbabaga yung mga burat nila, maniwala ka. Walang iya kayo. Mga buwisit kayo sa mundo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap